So, good morning, ma'am. Good morning, classmates. Today, we're about to report the article 316 to article 319. First is article 316, other forms of swindling. The penalty of arresto mayor in its minimum period and medium period, and a fine of not less than the value of damage caused and not more than 3 times such value shall be imposed upon. Una is pretending to be an owner of any real property. Kanang ikaw is nag-pass F ka, nag-pretend ka nga ikaw ang tagiya na nga property. Then imo siyang gibaligya sa lain. Dayon imo baligya sa lain, then gipalit pud siya din, or ikaw baka naiutang. Then imo siya, then wala ka kabayad, then dili mao imong gibayad sa imong utang. Pero dili ikaw ang tagiya ana nga property. Na siya elements upat kabuk kining pretending to be an owner of any real property. Una is that a thing be immovable. Kung ingon tag immovable, dili siya balhin sa laing lugar. For example, yuta, balay, mga nana. Then kadawa is that offender who is not the owner of said property should represent that he is the owner. Kanang dili ikaw ang tagiya ana nga property, dili ikaw tagiya ana nga balay nga yuta, then nagpretend ka, imong giingon nga ikaw ang tagiya ana nga property. Sunod is that the offender should executed an act of ownership. Kini is imong gipakita nga dili is imo yung gipamatud-an, nagpass F jud ka nga ikaw jud ang tagiya ana nga property. Nagpakita ka og titulo, ang document na kana nga property is nakapangalan sa imuha. Ang kapat is that the act be made to the prejudice of the owner, nga ang owner is ma-put siya into situation nga dili na niya makuha ang usa ka property tungod kay nabaligya na. Ikaduha, disposal of encumbered property committed by any person who knowingly that real property is encumbered shall dispose of the same although such encumbered be not recorded. Dayon kini siya is imo siyang baligya even though dili pa ikaw ang tagiya ana nga property. For example, dunay property ang imong papa nga padulongay ibahin-bahin sa iyang mga anak. Yan ikaw kay dili ka ganahan nga naikabahin sa yuta, imo siyang gibaligya. Ayun, abot ang time nga ibahin-bahin na sa imong papa ang yuta, pero nabaligya na dahil nimo. Ano siya ang disposal of encumbered property rin. Imo siyang imong giingnan katong imong gibaligyaan nga kana nga yuta nga imong gibaligya is walay problema nga imuha jud na siya. Dayon na siya upat ka elements gyapon. Una is that the thing disposed of real property. Dayon sunod is that the offender knew that the real property was encumbered whether the encumbrance is recorded or not. Katulo is that there must be express representation by the offender that the real property is free from encumbrances. Dayon that the act of disposing the real property be made to damage of another. Ikatulo nga form is the wrongful taking of personal property. Kini is imo siyang giangkon nga in a way nga dili ito sakto. Dayon dapat dire personal property, dili siya real property. Ang difference sa personal property o real property is ang personal property is example na is mga sakyanan, kana bitong cellphone, mga gamit na napili mo siya madala. Dayon kung real property kana mga balay, mga yuta, mga inana. So kaning wrongful taking of personal property dapat katurang mga sakyanan, mga gamit nimo nga mga inana. Ikapat nga form is execution of a fictitious contract committed by any person who to the prejudice of another shall execute any fictitious contract. Na magkatag ka og kontrata nga
falsified bitaw mga inana. Kalima is accepting compensation of not performed services. Kanang mudawat ka og bayad although wala nimo gibuhat ang imong trabaho. Inana. Dayon, ikaw is kining swindling by a surety is kanang ikaw giprendahan ka og usa ka yuta. Dayon ang yuta nga giprinda sa imo gibaligya nimo. So mao ni siya swindling by a surety. Article 317, swindling a minor. Kini is committed by any person who shall taking advantage of the inexperience or emotions of feeling of a minor to his detriment. Nga kanang gi-take advantage nimo ang usa ka bata nga imo siyang giilad nga giingnan nimo bata nga pirmahin ning document para ang kini nga yuta is mabalhin sa kungalan. Dayon tagaan ti ka og usa ka kwarta. Namin na bitaw nang giilad imong bata para ang usa ka butang maimuha. Ano siyang swindling a minor. Article 318, other deceits. The penalty of arresto mayor and a fine of not less than the amount of damage caused and not more than twice such amount shall be imposed upon any person who shall defraud or damage another by other deceit not mentioned in the preceding articles of this chapter. Kini muni nga namin itong stealing a fortune. Kanang basahon ako imuhang palad, ikaw madato ka. Basahon ako ang imong palad, dayon makapalit ka og sakyanan, makadaog ka sa loto, makapaldo ka sa scatter mo siya. Then kanang interpret dreams, kanang sultihan ka sa imong barkada nga nagdamgo ka, dayon imong gi-interpret, dayon siyempre naibayad, then ang gibayad na example cellphone na nag-interpret ka og usa ka damgo although dili siya mao, dayon nangay kag bayad nga usa ka property. Sunod dayon diversion of money for investment. Kanang ikaw nakadawat ka og kwarta gikan sa company nga dapat i-invest nimo na siya para ang company is mulambo, pero ang kwarta nga imong nadawat is imong gigamit sa lain. Ano siya ang tawag na to, diversion of money for investment. Nya ang katong kwarta nga imong gigamit na balinahimo siya nga scam ito kay imo siyang gigamit sa lain na imbes nga para pa-invest nimo sa company. Sunod is Article 319, removal, sale, or pledge of mortgage property. The penalty of arresto mayor or a fine amounting to twice the value of the property shall be imposed upon. Una is removal of mortgage property. Kanang wala ka sampulan is wala ka kabayad. Dayon ang imuhang gihimong bayad is ang imong sakyanan. Dayon ang nasa sulatan is kana nga sakyanan is magtuyok lang siya ana nga lugar. Pero ang imong gibuhat is imo siyang giadto sa lain aron mo takas. Muna siya. And sunod is sale or pledge of mortgage property. Kini for example, ang usa ka balay is na niagi na siya og mortgage, gibayad na nimo siya sa for example bangko. Gibayad nimo siya sa bangko, baligimo nimo siyang basta imo siyang na in exchange sa imong kwarta nga kabayad kini imong balay na. Dayon ang balay nga imbes nga imong gigamit para makabayad sa imong utang, imo na pong gibaligya sa lain. Mo ni tawag sale or pledge of mortgage property. So dito lang tama na akong report and salamat.